Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong i-react at alamin niya yung video na to. Ito ay galing kay The Most, mga idolo. Sabi nga sa video niya, Denmark SH Defense offers modular cube system for the Philippine Navy. Modular cube system. Yan ba yun na ito? Yung nasa taas, yung nasa tuktok. Parang radar system for the Philippine Navy. Hindi itong barkong to. Hindi ko rin na ma-say mga idolo eh. Siyempre, ngayon pa lang natin i-react tong video na ito mga idolo. So yun, so i-react na lang natin para alam na natin agad kung ano yung cube system. Defense cube system modular na para sa Philippine Navy mga idolo. So Denmark ang nag-o-offer nito. So tara, panoorin na natin. Denmark's SH Defense is pitching its modular cube system to the Philippine Navy in a bid that could boost the service's incoming offshore patrol vessels with missile, mine-laying, anti-aircraft, and anti-submarine capabilities. Peter Leesberg, SH Defense's area sales... Kasi kahit pa paano, kahit sabi natin offshore patrol vessel lang yan, kailangan pa rin na may missile capability rin talaga yan, di ba? Yung mga, yung ganun sa Sea Star, yung ganun, yung tube na missile, di ba? Kailangan pa rin yan, pati syempre kay radar for the submarine, di ba? Kailangan din talaga natin yan, kahit pa paano kompleto sa radar man lang yung ating mga OPV, offshore patrol vessels natin, di ba? So tingnan natin tong offer ng Denmark kung nababagay ito sa ating offshore patrol vessel. Director for the Indo-Pacific highlighted to Naval News what the modular mission system could bring to the Philippine Navy and against its adversaries at the Asia Defense and Security Exposition 2024. The origins of the cube come from the operating experiences of the Royal Danish Navy, which has utilized modular mission containers on its patrol vessels and frigates for decades. However, these systems were unstandardized in container size and integration into the vessels, with some installations bolting the mission module onto the deck. In order to address these standardization issues, the cube system deploys 20 or 40-foot ISO containers and a twist and lock system that secures the mission modules. The cube system's containers can also be moved from position to position, leading to a number of configurations and capabilities that can be deployed by the vessel. While SH Defense is responsible for this infrastructure, it is working with other companies such as Thales, Geospectrum Technologies, and Israeli Aerospace Industries to deliver the sensing and kinetic mission modules. The Philippine Navy is acquiring... Okay din yan, di ba? At least mabilis mag-move yung ating mga container, di ba? Automatic na di ba? So, pwedeng lagyan din ng mga kung ano-ano yan. Di ba? Like yung fast boat, yung boat, inflatable boat, yung nakita natin kanina, yung mga missile din, o mga some armaments, pwede rin siguro. Yun, di ba? Madali silang hindi mo na hihilain, hindi mo na kailangan ng manpower for that, di ba? Yung system na mismo ang gagawa for you, di ba? So, yung movement sa barko is mapapabilis, di ba? These 6 new OPVs built by Hyundai. And according to Hyundai, it's a multi-role platform, which it's not. Because if it's a multi-role platform, you would be able to easily swap missions, and putting a container on the aft deck is not making it multi-role, said Leesberg. SH Defense has identified 3 configurations on the top, flight, and quarter decks for the cube system on board the Philippine Navy's Ingming HDP 2200 offshore patrol vessels. These configurations could put 2 mission modules on the top deck, located... So at least, di ba? Meron na silang plan for the 2200 natin na offshore patrol vessel Di ba? So meron silang plan for the paglalagyan ng mga cube na yan, yung cube system na yan, di ba? So talagang
pwede talaga natin yan i-upgrade. Pagkagawa ng barko, dyan na tayo magkano. Kausapin na natin Denmark regarding dyan. Diba? At para yun nga, sila naman ang gagawa niyan sa ating barko. Diba? So, mapapalakas din natin ang ating mga offshore patrol vessel. Diba? Maging multi-role nga. Kaya nasabi niya, hindi pala multi-role. So, pag ginawa ng yan, ng Denmark, magiging multi-role na yan. Ating offshore patrol vessel. Roughly a midship, 3 to 7 on the flight deck, and 7 within the quarterdeck. Leesburg stressed that the vessel's aviation operations wouldn't be impacted as the Cube system's installation would be flush with the deck. So for smaller platforms like these OPVs, the Cube is a flexible system, since you can turn a workhorse into a fighting capability quite easily. It'll never be a frigate, but you can get a lot of the capabilities that will give it some extra firepower or self-protection, such as decoy systems, counter-unmanned aerial systems, or anti-torpedo systems, and the like. Among the capabilities highlighted by Leesburg was the mine-laying module within the offshore patrol vessel's quarterdeck. Composed of both launching and storage containers, the mission module could theoretically support up to 80 shallow mines or 16 cylinder mines in a full mine layer configuration. SH Defense claimed that with its mine-laying system, the Philippines could procure and deploy any type of mines if this option is pursued. With this system, all of a sudden, you can give smaller platforms a lot of extra mission profiles. That could be disaster relief, that could be deterrence, more offensive capabilities, and basically... Maganda to, mga idolo, di ba? Oh. Yung mga armaments mo, pwede mo nang, pwede mo nang nakatago lang, biglang ilalabas mo, bigla-bigla. Di ba? Tapos pwede maraming pang paglagyan yan. Yung mga mines nga, pwede mo lagyan. Di ba? Malapit yan para sa ating offshore patrol vessels, di ba? Magugulat yung kalaban mo dyan. Akala nila, simpleng barko lang. Kasi yung pala nakatago yung mga armaments niya o yung capability ng barko na yan. Di ba? Bigla na lang siyang lalabas. Hindi na naman. Magpanibagong armaments na naman. Di ba? So, pwede mong i-shift yung armaments, di ba? Ang ganda yan, mga idolo. Kaya ba, hindi nagaganda? Para ako, nagagandaan ako dyan para sa ating offshore patrol vessel. Kasi, kung nakatago yan, isipin na ng kalaban mo, ay, simpleng offshore patrol vessel na to. Pero yan, pag nilabas mo na yung mga yan, may mine warfare pala siya, mayroon pala siyang mga ganito, capability, pang torpedo, pang missile, yung mga tawag dito, yung mga decoy launcher natin, di ba? Dito naman, mga lalagay mo lang talaga dito, usually mga decoy launcher di ba? Pag OPB, sure, lagyan mo din talaga ng live missile talaga, di ba? So yan, mga mine warfare yan, di ba? Kaya okay, parang okay ito, at least detalyado, di ba? Yung system. Tsaka nakaplano na for our offshore patrol vessel yung 2200 natin na type na barko na galing South Korea. Diba? Nakaplano na diba? Kaya kumbaga lang na natin ipo-procure na lang natin din. Ginawa na nila ng plano sa ating offshore patrol vessel. Diba? Kung ako to, go tayo dito mga idolo. It's only the imagination that sets the limits, said Leesburg. When asked how the Cube system could help the Philippine Navy in countering threats in the West Philippine Sea, a section of the South China Sea that Manila claims under its exclusive economic zone, Leesburg noted the deterrence approach that could be delivered from the various payloads. Some examples included the deployment of loitering munitions, integrated air and missile defense from a Barak missile module, and close-in weapon systems such as the Millennium Gun. The company is eyeing Cube system concepts for the Philippine Navy's Tarlac-class landing platform docks. Yan. Bagay na bagay nga yan dyan, mga idolo. Kasi ang laki ng barko niyan. So, pwede mong paglagyan talaga ng mga Cube system yan Diba? O kalahin din nila na lang din yan. Simpleng LPD lang yan. Landing dock platform lang ng mga natin yan. Diba? Yan, maganda yan talaga. Lagyan ng ganyan. Diba?
Yan yung iniisip ko kanina, ano ba maganda, yung pala, at least, di ba, sinabi dito sa video na to, na bagay din sa ating tong LPD. Di ba? Kasi nga, wala siyang armaments, wala man lang na eh. Meron na siguro, pero hindi nga ganun ka, ano, sabihin natin mga machine guns lang, pero hindi yata siya mga automatic. Tapos wala pang automilara. Pero sana nga yung parating nating dalawang LPD, may automilara na. At meron ng secondary gun. Diba? Ito kasi walang secondary gun. So yan, malalagay na natin yan. Yung mga sa torpedo, yung missile, mga decoy, malalagay na natin dyan dahil sa tulong ng cube. Diba? Kaya modular cube system. Kaya okay na okay ito para sa ating mga LPD. Sana i-consider din talaga ito ng ating Philippine o nating Department of National Defense, diba, mga idolo? Which could support a number of containers on its flight and well decks. Yan, no? Kung titignan mo, diba? Lagay na lang ng lagay. O yan, tatanggalin mo na lang yan. Then next, kung may gusto kang ilagay na iba, lalagay mo. Pati dyan sa loob. Hydraulic bolts, straightways, slipways. May slipways pa. Ayan. Oh. Oh yan. Ano yan? Steering gear. Oh yan, no? Torpedo. Yan, may various cranes. May cranes pa. Yan, mission na bay doors. O yan. May cranes din yan. Mas mapabilis yung may deployment pa ng speedboats o rescue boats. Ayan, may mga crane. Recovery system, launch recovery system. Yan. Bagay na bagay nga talaga yan, pre. Mga idolo. Ayan, shock approved hydraulic power. Diba? Oh. Sa akin okay ito kasi mapapabilis yung trabaho natin dito. May mga hydraulic, may mga cranes, may mga diba? Basta may mga dagdag na na mapapabilis yung trabaho ng ating Navy personnel, diba? Why not, diba? Sa tulong na itong modular crew system ng CH Defense ng Denmark, di ba? Ayun nga, marami talagang bagay na pwedeng nating i-procure. Ang dami mga magaganda na possible na makakatulong sa ating Philippine Navy. Pero yun nga, talagang kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung ano ba talaga yung nababagay sa ating Philippine Navy, di ba? Nasa kanila naman yan, nasa Department of National Defense naman yan. Pero ito, sa akin maganda to, okay to, sa tingin ko magiging malaking tulong to sa ating sa Tarlac class natin o kaya sa Davao del Sur, plus yung parating pa natin dalawang LPD, di ba? And then sa ating offshore patrol vessels din. So at least may plan na di ba? So kumbaga nasa sa atin na yun, kung nasa gobyerno na natin yun, kung iyan natin to, i-consider natin o hindi, di ba? So nag-offer naman na yung Denmark sa atin, so why not, di ba? So kung may budget man lang sana dagdagan sa 2026. May maganda na yung budget ng ating AFP sana. Dahil 2025 di na natin mababago sa ngayon yan dahil malapit na ang pirmahan nga yung ating national budget, di ba, for 2025. Kaya in-expect natin hindi ganun ka o maraming possible na hindi mangyari o mabili ang ating AFP dahil nga sa hindi o nabawasan yung kanilang budget for the Horizon 3, di ba? So yun talaga, wala tayong magagawa doon. Tayo hopeful man lang na sana nga makompleto yung Horizon 3 projects o yung mga dapat i-procure ng ating Department of National Defense para sa ating iba't ibang sangay ng ating military, sa Air Force, sa Navy, sa Marines, sa ating land personnel, mga ganyan.
Di ba? Yung mga tanks or mga anything na possible na makakatulong sa atin, why not? Di ba? Pero sana ngayon nga, every year sana madagdagan yung mga gamit natin. Hindi ko naman sinabing bultuhan. Pero sana yung horizon natin na modernization kahit papaano may madagdag sa ating mga assets sa ating military, diba? Hindi yung hanggang dito na lang tayo. Kung ano yung napili natin sa ngayon hanggang doon na lang, wala nang continuation. Pero sana nga may continuation para nga kahit papaano dumarami na dumadami kasi sobrang dami na nating kulang talaga at na medyo hindi na tayo modern, kumbaga mga luma pa rin yung nagagamit natin, pero sa ngayon masasabi na natin meron na tayong mga bagong kagamitan, talagang brand new na binili ng ating gobyerno, diba? So sana tuloy-tuloy lang, yun lang naman ating pinagdadasal para yun nga, para sa ating military naman din yan, para din sa ating safety din yan and sa ating seguridad ng ating bansa, diba mga idolo? Yun! Ito naman sinasabi. So yun, maraming salamat sa video ni The Most mga idolo. Lalagay ko sa description down below ang full video na to, pati po kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button mga idolo. At huwag niyo rin po kalimutan i-follow din po ako sa aking Facebook page na alam niyo ba. At soon po magkakaroon na po tayong TikTok mga idolo. I-follow niyo rin po ako doon. At dito na po tayo tatapos mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.